Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito mga ka-action, mga kakamping, no? Ayan, may gusto lang po ako na i-share sa inyo. Ito po ang nakakatawa na ngayon. Mukhang baliktad na talaga ang isipan ng ating mga iilan sa ating mga official na nakapang-upo ho, mga ka-action. Imbis na pakinggan ang side by side, pero wala talaga mga ka-action. Wala po talaga tayong maaasahan. Ito po, may panawagan si Sara Duterte. At ito naman si Siles, panay ang sigaw na nawawala na siya ng boses kasi sigaw niya. Sara Duterte daw, take over as president. Gusto niya nang papalitan si PBBM ho, mga ka-action, si Mr. President Bongbong Marcos. Na naginip po ito ng gising si Siles. So ito po mga ka-action, bago po tayo magtuloy-tuloy, ito po, pakinggan muna natin ang salaysay ni Sara Duterte at saka ni Siles. Ipinagtanggol ni Vice President Sara Duterte si Pastor Apollo Kibuloy sa gitna ng mga ipinupukol na alegasyon sa kanya ng Senado. Sa isang video message na pinost ng SMNI, iginiit ni VP Sara na hindi patas at abusado na ang pagdinig laban sa pastor dahil tila hinatulan na raw na guilty si Kibuloy base lang sa salaysay ng mga hindi nagpapakilalang testigo. Sa ngayon, may nakabinbing contempt order ang Senado laban kay Kibuloy. Pero panawagan naman ng Vice Presidente, mabigyan sana ng hustisya ang pastor. Lagi po tayong manalangin para sa hustisya at katotohanan. Justice and the truth cannot be achieved in trial by publicity, but by a day in court. Sa gitna naman ng komosyon tungkol sa kinakaharap ng mga akusasyon ni Kibuloy at ng SMNI, nanawagan ng isa sa mga host ng istasyon na si Ka Eric Celis na palitan na si Pangulong Bongbong Marcos. Git niya, dapat si VP Sara na ang humalili sa Pangulo. Vice President Sara Duterte, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, ang panawagan ng sambayanan for the Vice President to take over as President, yan ang konstitusyonal na paraan upang lutasin itong problema at krisis sa lideratong kinakaharap natin. So yun na ho mga ka-action, no? Mga kakampeng, napakinggan nyo si Sara Duterte. Sana makamit ni Kibuloy ang justice. Ay inaabuso na daw ng Senado si Kibuloy. Grabe, no? Vice President pa yan, di ba? Ganyan ang pananaw niya agad-agad. Tanong lang po namin, Sara, napakinggan nyo na ba ang side ng mga biktima? O ayaw mong pakinggan dahil ang nakasalang dito ay ang iyong kaibigan? Di ba? Nakakalungkot po isipin na ang isa sa mga pangalawang gabinete ng Pilipinas ay ganito lang pala ang maririnig mo. Tapos, sasabihin pa ni Siles, papalitan si Mr. President Bongbong Marcos at gusto niyang maghalili ito si Sara Duterte as President. Gising ka ba nung sinisigaw mo yan? Diba? Ito ba yung gusto mo? Gusto ba talaga ng taong bayan o gusto nyo lang ng mga DDS? Gugustuhin ba ng taong bayan na ito ang magiging kapalit ni Mr. President Bongbong Marcos? Yung hindi nga marunong magbatikos sa West Philippine Sea? Yung ayaw nga pakinggan ang side by side sa issue dito ni Kibuloy at sa mga testigo ni Senadora Risa Ontiveros? Tapos sasabihin pang inaabuso na ng Senado ang karapatan ni Kibuloy? Sus Maria Josep, sabihin ko po sa iyo, Siles, na naginip ka lang po ng gising. Ito ang papalit na kabila-kabila kanan ang issue, lalong-lalo na sa issue ng confidential fund na hindi niya pa siguro nasasagot hanggang ngayon.
Yan ba ang papalit? Sus, Mariosep. Alam mo, Senes, kahit kami, kakampeng, itong sasabihin ko sa'yo, mas titiisin na lang namin si Mr. President Bongbong Marcos sa loob ng kulang-kulang 4 na taon ng kanyang panunungkulan bilang presidente kaysa papalitan ng iyong pinapangarap. Di ba? Ganito pa nga lang, hindi niya nga kaya ipagtanggol ang side by side. Ayaw niyang makinig, ayaw niyang pakinggan ang side by side. Tapos yan pa yung isisigaw mo, taong bayan, papalitan ang presidente ngayon. Sos Mariosep. Kayo-kayo lang dyan. Kung gusto nyo, bahala kayo. Kung may mga milyones kayo na mga dadagsa dyan sa EDSA para mag-create kayo ng sige, gawin nyo. Di ba? Ang isa sa mga dahilan kung bakit ma-impeach ang isang opisyal kung marami na ang kinurap. Di ba? At pinapabayaan niya na ang kanyang trabaho as president. Di ba? Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, mga ka-aksyon, mga kakamping, kung ito lang naman si Sara ang papalit, Diyos ko po, anong mangyayari sa bansa natin? Tingnan nyo nga ha, ang naging sabi niya, parang si Kibuloy patuloy ang naaapi dito. Kasi sinisigaw niya rin at pinapalanalangin daw, mga kababayan, ipanalangin natin na sana mabigyan ng justice. So ibig sabihin, si Kibuloy pala ang nabiktima dito. Siya pala ang ginahasa. Siya pala ang pinanlilimos doon sa lansangan. Kasi justice for Kibuloy, sigaw nila eh. Hindi ba Sara Duterte ang sigaw dyan is justice for victims? Kung ayaw mo man ng justice for victims, pakinggan mo sana ang side by side. Hindi yung ganito lang ang mapapakinggan namin. Di ba? Isa kang pangalawang ina ng Pilipinas na kinikilala. Pero kung ganito ng ganito na lang, naku po, kayo na lang ang bahala magpasya mga ka-aksyon, mga kakampi. Pero yung panawagan ni Celes, hanggang panaginip na lang po yan. So yun lang ho mga ka-aksyon, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day everyone. Beautiful.